Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV, at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po bigyan natin ng ating komento, reaction, opinion ang pagbabahagi ni Eman Baco sa Pacquiao sa kanyang malungkot na nakaraan sa paghihirap sa buhay at pag-aapi sa kanya ng kanyang amain. At ang video na yan ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin lang po. At syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Isang like, share, and subscribe po mga tagapanood. Napakalaking bagay po niyan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga nagsusubscribe. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Eman Baco sa Pacquiao inamin na nakaranas noon ng paghihirap, gutom at pananakit sa stepdad noong bata pa siya. Noong nag-ibang bansa ang ina niyang si Joanna para doon magtrabaho, panuurin at pakinggan ang buong detalye. Madamdamin nga ang naging buhay ni Eman Baco sa Pacquiao nang ibahagi niya ang kwento ng kanyang buhay nang makapanayam siya ni Jessica Soho sa KMJS. Sa kabila nga ng unti-unting pagsikat ni Eman sa mundo ng boxing at saya na ipinapakita sa publiko sa tuwing makakapanayam siya, ay hindi rin pala maganda ang pinagdaanan nilang mag-ina sa kanilang buhay, dahil sa mga pagsubok na dumating. Ayon kasi kay Eman, bata pa lang siya ay naranasan niya na ang hirap at gutom na hindi talaga naging madali para sa kanya. Pero aminado naman siya, bata pa lamang daw siya ay masayang-masaya na siya dahil anak siya ng isang 8 Division World Champion at Hall of Fame na si Manny Pacquiao, kahit hindi niya nakakasama. Kwento pa ni Eman, madalas niya rin daw ipagmalaki sa mga kaklase niya na anak siya ni Manny Pacquiao. Pero ang naging benefits naman nito ay palagi siyang nabubuli at nabubugbog, dahil sa palagi siyang niyayaya ng kaklase niya ng suntukan, na hindi naging madali para sa kanya. Pero sa kabila nito ay hindi naman siya nagtampo o nagalit sa ama niyang si Manny Pacquiao kahit hindi siya nabibigyan ng sustento nito sa pang-araw-araw, dahil naiintindihan niya naman daw ang sitwasyon ng kanyang ama at sitwasyon nilang mag-ina, dahil ang kanyang ama ay may sariling pamilya. Inamin din ni Eman na maaga siyang nag-matured sa buhay, at hindi naging madali sa kanya ito, dahil naranasan niyang magutom, magkaroon ng financially problem, bagamat sinusuportahan daw siya ng kanyang ama, ay hindi naman daw ito araw-araw. Kwento pa ni Eman, noong mag-Japan ang kanyang ina upang umayos ang kanilang buhay, dito na ibahagi ni Eman na tumawag daw ang kanyang ina sa kanila kasama ang dalawa niyang kapatid na naiwan sa kanyang stepdad. Dito ay inamin ni Eman na hindi daw alam ng kanyang ina na halos wala na daw silang makain. Minsan yung stepdad niya ay uuwi pa ng lasing tapos sasaktan pa daw sila na noong panahon na yon ay 12 years old pa lang siya. Kaya naman nang malaman ito ng kanyang ina ay kinuha silang magkakapatid, kalaunan ay nakipaghiwalay din si Joanna sa kinakasama nito. Hindi nagtagal ay nakapag-asawa ulit si Joanna na si Sultan, na talagang nagmahal at nagpahalaga sa kanya. Kaya naman dito ay naranasan ni Eman ang totoong pagmamahal ng isang ama at itinuring siyang parang tunay na anak. Hindi nagtagal ay tumira si Eman kasama ang ina niya at ang bagong stepdad sa Japan ng 5 taon, kung saan nag-umpisa ng mag-training si Eman na talaga nga naman sinuportahan ng kanyang stepfather na si Sultan. Doon din nag-aral si Eman at natutunan ng salitang Japanese, at doon na siya pinayagan ng kanyang ina na mag-boxing. Dahil noong una ay ayaw ng kanyang ina dahil natatakot ito, dahil delikado ang sports na boxing. Inamin din ni Eman na ang stepdad niya na si Sultan ang sumuporta sa kanya sa pagbaboxing at pumuno sa lahat ng pagkukulang sa kanilang buhay dahil sa pagmamahal na ibinibigay sa kanila. Samantala, ibinahagi din ni Eman ang kanilang simpleng bahay sa Antipas, North Cotabato kung saan sila ngayon nakatira na pag-aari ng kanyang stepfather, kung saan makikita na simpleng buhay lang meron si Eman, kung saan ay kontento na siya dito. Ipinakita niya rin ang kanyang simpleng kwarto. Bukod dyan, naibahagi rin ni Eman ang pagsusumikap niya araw-araw sa training kasama ang kanyang stepdad na todo suporta sa kanya para sa kanyang pangarap. Inamin din ni Eman na makalipas ang 10 taon ay nagkita sila ng daddy niya na si Manny Pacquiao. Dito sobrang namiss daw siya ni Manny at niyakap siya ng mahigpit. Nang sinabi nito na papasukin din niya ang mundo ng boxing, dito ay tumutol si Manny, at sinabing dadalhin na lang siya ng Amerika upang doon mag-aral. Dahil mahirap daw ang boxing, subalit sinabi ni Eman na boxing ang gusto niyang tahakin. Kalaunan ay hindi na ito tinutulan ni Manny at buong puso na lang siyang sinuportahan. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Ako sa totoo lang mga tagapanood, sobrang saludo ko dito sa batang ito kay Eman Baco sa Pacquiao. Bagamat hindi man ganun kasolid yung suporta ni Manny Pacquiao noon, nung maliit pa siya, nanatili yung respeto at pagmamahal niya kay Manny Pacquiao, di ba? Hanggang sa yun na tinanggap siya at ipinagamit na nga yung apelidong
Pacquiao at itinuri na siyang anak. Nung magsisimula siya, kung tutuusin mga tagapanood, kung sinuportahan ni Manny, itong si Eman, di ba, hindi niya mararanasan yung magugutom siya, masasaktan siya, di ba? Kasi siyempre, kung nandiyan yung gabay ng tunay na ama, kahit magkalayo sila, walang mangangahas na saktan yung anak niya. Kumot wala siya, ganun pong nangyari. Pero ganun pa man, nakakatuwa ngayon dahil sa kabila ng mga pagsubok na naranasan ni Eman Bacosa Pacquiao, nanatili siyang mapagkumbaba, mapagmahal sa magulang at lalong-lalo na mapagmahal sa Diyos. Kaya naman itong tao na to ay patuloy na binibiyayaan at samot-saring mga endorsement at mga blessing ang dumarating sa buhay ni Eman. Ito na siguro yung panahon para maayos niya yung buhay niya at magkaroon naman siya ng panibagong yugto ng buhay na kanyang tatahakin. At sana rin manalo siya sa mga gusto niyang gawin sa buhay, like sa pagboboxing. So yun lang po mga tagapanood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.